ang Bombo International News correspondent po natin mga kabombo mula po dyan sa Indonesia, si Sir Rudy Celeste. Good evening po sa inyo, Sir Rudy. Welcome po sa ating programa. Yan, si Bombo Marian po ito. Siguro pagbati muna ninyo, no, Sir Rudy, sa mga nakatutok po sa atin ngayong gabi, sir. Magandang gabi po sa mga kababayan natin sa Pilipinas, saka dito sa Indonesia, at saka lahat ng mga televiewers ng Bombo Radio. Okay po, ayan. Good evening pala sa inyo, Sir Rudy, at welcome nga po sa ating programa. At una-una po siguro, kamustahin po muna namin yung sitwasyon dyan, ano, Sir Rudy, sa Indonesia. Matapos po na maglabas po ang authorities ng tsunami alert po dyan sa bansang kinaroroonan po ninyo. Kasunod nga nung pagsabog po ng bulkan sa part po ng North Sulawesi po, Sir Rudy. Yeah, totoo yan eh. So, as of latest report, continuing pa rin yung vulkan kasi the eruption is continuing. Nag-umpisa yan sa Tuesday ata, Tuesday. Tapos, continuing the following day. Tsaka meron pa rin continuous eruption ngayon, pabugso-bugso. Gusto ko lang ipaalam sa ating mga kabayan kung saan itong location na to. Apo. So, if you try to look at the geography, tingnan mo yung Mindanao sa buong Pilipinas. Sa baba niyan is actually Celebesi. Tapos the island is actually Sulawesi. So if you try to look at maps, the Sulawesi is that part of Indonesia na across Celebes. So baba siya ng Davao, General Santos City. Ganyan. So that's the particular area. Tsaka itong vulkan na to is an island na volcanic siya. So, medyo malayo dito sa sa mainland ng Indonesia, which is Jakarta, the capital city. Okay po. At ito po nga pagputok po ng bulkan dyan, sir, yung na-mention nga, ito ba, kailan po ba yung last na pinakaling activity po nung bulkan, sir? So, yung latest bago sa ngayon is 2002. If you try to say this volcan is active ito, the first recorded na erupt dito is 1808. Tapos continuous yan 1810, pagkatapos may 1870, tapos 1904, 1914, mga ganyan eh. So hanggang 1949, tapos 2002, ngayon 2004. So yun ang situation ng vulkan na ito. So hindi mo masyado na dormant siya kasi from time to time siya nag-erupt siya. So meron na rin po bang nilabas din, Sir Rudy, na tsunami warning po ang authorities? Kasi mostly po kapag may mga ganitong volcanic activities, kasunod po nito, bagamat hindi lahat, pero most of the time may mga sumusunod pong inaanunsyong mga authorities na tsunami warning, sir. Merong tsunami warning kasi ito nga volcanic island ito So siyempre napaligiran siya ng dagat, tapos in the middle of yung Celebesi nga. Pagkatapos because of the eruption may siya nagkakaroon ng lindol So the eruption itself is causing a earthquake mga tremors, earthquake. So kaya naglabas na ng Indonesia ng tsunami alert. Tsaka yung mga Indonesians, nakikita ko, mga ilang beses na rin sila nakaranas ng tsunami dito sa Indonesia. Yung pinakamalaki talaga, yung I think back 2000, yung sa Aceh, sa northern part of Indonesia, sa Sumatra. Yun, marami talagang napinsala dyan, hanggang umabot sa Malaysia, hanggang doon sa Thailand, hanggang sa kahit na sa Madagascar pa ata. So, ganun kalaki yung tsunami effect na nangyari sa Indonesia. So, pinakamalaki talagang lesson learned ng Indonesia is yung tsunami na yan. So, kaya mga tao is medyo naging aware na sila na kung may ganyan, likas kagad sila. Ito po, Sir Rudy, gaano po kayo kalayo, sir, doon po sa lugar po kung saan pa nangyari itong activity ng vulkan, sir? More or less, from capital city, mga 4 hours by plane. Hindi pa kasama yung you take by boat to the island. Hanggang sa Manado lang, which is the capital city of North Sulawesi. So from Jakarta, the capital city of Indonesia,
You go to Bali, tapos from Bali to Manado. So that's about 4 hours. Marami din po ba, Sir Rudy, mga in-evacuate po na mga residents around the area or malapit po doon sa Bulkan, sir? Yeah, in fact, yung mga active doon, yung mga local authorities lang kasi medyo malayo nga, isolated nga ito. Volcanic island ito, part of the Sanghihi group of islands. So yun, makikita mo dyan sa may mga liit na islands dyan in between Philippines at saka Sulawesi. One of that island is yung Mount Ruang, which is a volcanic island. So, kukunti hindi ganun karamihan mga tao because it's an island, karamihan doon is yung mga nag-engage ng fishing, agriculture, ganun yung industry doon. So, hindi ganun karami yung population, walang masyadong, walang urban doon. So, yun nga, yun ay nilikas. In fact, yung mga nasa coastal area, pinapunta na doon sa higher grounds because of the, baka magka-tsunami. Okay po. How about naman po, Sir Rudy, doon po sa operation po ng airport dyan po sa Indonesia, nagkaroon po ba ng pangangailangan po na maantala or shutdown po ng operation dahil po dito sa activity po ng Bulkan, sir, dyan sa Indonesia? Wala, kasi wala namang flight doon eh. Pupunta ka doon sa volcanic island is by boat. So the capital city is Manado, that's North Sulawesi. Parang ano ka ba, pumunta ng say halimbawa General Santos, tapos punta ka sa island bago pa yung doon nagkaroon ng volcanic eruption. So walang flight doon pupunta. It's actually an island by itself na volcanic siya. Opo. For sure, kayo, Sir Rudy, ay mayat maya po kayong nagabang po dyan ng mga update. Kamusta po sa ngayon, mas nag-elevate po ba yung activity po ng Bulkan or base po sa authorities ay medyo kumakalma naman po ang activity, sir? Yung latest kasi is level 4. Ang tawag sabihin level 4 is danger zone siya, danger signal. So, yun. Sa ngayon, hindi pa nilibaba yung level 4. Kasi kung gusto mong is basically level 3, which is parang just be prepared, parang ganyan. But pag aakyat sa level 4, talagang beware na, danger na. So lahat mag-ingat talaga at lilikas na. Ayan. Okay po. Sa tagal niyo po dyan sa ilang taon na, Sir Rudy, dyan po sa Indonesia, ito po ba yung unang pagkakataon po na you've witness po yung mga ganitong activity po ng Bulkan, sir, dyan po sa Indonesia? Ako sa tagal ko sa Indonesia, 40 years na ako sa Indonesia, living witness ako. Maraming vulkan sa Indonesia, tapos maraming active vulkan. So, from time to time, mga pumuputok na vulkan. Mayroong nasa land base, mayroong kumbaga in fact, mayroong pang underwater na mga volcano. Takas yung one of the famous volcano in Indonesia is yung Krakatau. There's a history to that. Malaki yung pinsala nung pumutok siya. That one is also an active. Nasa dagat siya So makikita mo yung volcanic. So maraming vulkan dito. So pag kumbaga itong vulkan na ito nag-erupt, tapos another year or 2-3 years later another vulkan. Yeah. Ito po, dagdag lang din natin na siguro tanong Sir Rudy, kasi may mga nababasa tayo dun nga sa mga ginagawa pong pag-evacuate na yung mga residente po na patungo po sa, tama po ba, Manado City ay inililikas po na makakarating po sa loob po ng 6 na oras gamit po ang bangka, Sir Rudy? Yung Manado is the capital city of North Sulawesi. So itong probinsya North Sulawesi is yung pinaka-probinsya where this volcanic island is located. So ganyan. So part siya ng North Sulawesi, and Manado is the capital city of North Sulawesi. So siguro okay, yan, go ahead po, sir. Yung mga sa Manado is yun siguro ina-arrange nila yung traffic congestion sa mga pantalan kasi basically yun naman ang mode of travel, going to the islands. Tsaka maraming neighboring islands. Hindi lang siya isang island tapos a series of islands along that line. So kung may mga barkong it's from island to island.
Okay po. So, with that situation po sa ngayon, Sir Rudy, dyan po sa Indonesia, kamusta naman po na hindi naman po kayo naaalarma so far this time, sir? Hindi naman masyado dito sa sa basically west side kasi yung ang tawag sa Indonesia, that particular side is East Indonesia yon. Karamihan dito sa the bulk of the population nasa central nasa sa west Indonesia. Ito yung pinaka-bulk ng population. Tsaka dito yung mga sa ngayon yung mainit na dito rin na naranasan din niya, may mga 30 degrees, 40 degrees, meron din dito sa Indonesia. Ito po, affected din po ba, Sir Rudy, sa ngayon naman, yung iba pong mga trabaho or hindi naman kaya operation po, may establishments, maging sa mga pasok po, sa mga paaralan, sir, dyan po sa some parts ng Indonesia po? Sa ngayon is because are you talking because of the heat wave or sa normal naman yung mga eskwelahan, wala namang nag-off kumbaga kumbaga bumalik doon sa COVID period ba na online, tapos yung mga modular wala naman, so normal naman kasi meron din akong grandkid, normal naman yung pasok. At saka siguro yung mga ka-difference sa Indonesia at saka sa atin sa Pilipinas, kasi dito sa Indonesia, fortunate sila kasi walang bagyo Hindi dinadaanan ng bagyo itong Indonesia. So, maraming mga puno dito sa Indonesia, maraming kahoy. So, kahit sa eskwelahan, maraming mga kahoy. So, kung mga medyo nakakatulong din yun sa pag-reduce ng heat sa experience ng mga tao. Ayan. Okay po. So, pagdating naman po sa response, Sir Rudy, ng government po ng Indonesia, ay hindi po masasabi naman na talagang satisfied naman po kayo sa kung paano po sila nagre-responde sa ngayon po, activity po nitong bulkan dyan sa Indonesia, sir? Okay naman kasi yung pinaka-head dito pang mga ganyan is parang provincial head, Bupati at saka provincial governor. Sila naman yung active doon, tapos merong national yung parang disaster rescue, active naman sila. Tapos meron din silang local counterpart, yun ang tumutulong. Tapos yung equivalent ng DSW natin, sila yung tumutulong. So medyo mabilis naman yung nung response ng Indonesian government. Okay po. And may balita rin po kayo, sir, or nakakausap sa mga kapwa po ninyo Pilipino na nandyan po sa Indonesia sa ngayon, sir? No, doon sa Bulkan area, sa North Manado, sa North Sulawesi, may mga Pilipino lang po sa Manado. This is the capital city of North Sulawesi. Pero doon sa mismong island na may Bulkan, I'm not aware Mukhang walang Pilipino doon. Kasi karamihan ng mga Pilipino is nasa capital cities nagtatrabaho. Ayan, okay po. So siguro, panghuli po, Sir Rudy, meron po ba kayong mga naso pong mga dagdag or siguro mamansa din po sa mga kaanak po ninyo dito sa Pilipinas or kapwa po ninyo mga Pinoy